attitude at behavior ng ating mga senador. Hindi ko naman nilalahat. Magiging professional ba sila? Magiging neutral ba sila? Dito ho sa gagawing impeachment trial laban kay Sara Duterte, Vice President. Dahil sila po ay mga senador judges. Sila ang titingin ng mga ebidensya. May ebidensya ba o wala? Napatutunayan ng team prosecutor ang ebidensya, kukontrahin naman ng Defense Counsel ni Sara Duterte. Pero napakalaki po ng responsibilidad sa taong bayan ng mga senador judges. Pero sa kasalukuyang nangyayari, mula po noong May 11, yung attitude, behavior sa loob at labas ng Senado, ng ilang senador, ay talaga hong magdududa ka. Sila ba ay nakatingin sa ebidensya, titingin sa ebidensya, or nakatingin at titingin sa kapartido o sa isang pamilya? Ang impeachment process to removal, perpetual disqualification ang kaparusahan. Walang pagkakakulong. Base sa mga ebidensya na patutunayan at kung kayang patunayan. Pag walang papapatunay, acquittal. Pagka guilty dahil sa ebidensya, yun po ang magiging kaparusahan. Sa ngayon, sa galaw ng ilang mga senador, sila ba'y puposisyon base sa ebidensya? O pagkakatiwalaan ba sila bilang mga senador judges? Yan po yung ating tanong. At tinatalakay at pinag-uusapan. Kasi nakasalalay po dito ang katotohanan at pananagutan. Pag may ebidensya, merong pananagutan. Pag may ebidensya, merong pagpapatunay na merong mali o kamalian. Ang ebidensya ang magbibigay ng katarungan. Yan ay nasa kamay ngayon ng mga senador judges. Nanumpa na sila bilang mga senador judges. Hopefully next month, mukhang malabo ngayon June, by July pa, magkakaroon ng actual trial. Sasaksihan, panonoodin ng maraming Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. At yan ay karapatan natin. Malaman gaano kalakas o kahina ang ebidensya at kung paano magde-decide after trial bago mag-decide ang 24 na mga senador. Sa ngayon, nababawasan na dahil nakakulong na. Nakakulong si Jingo Estrada. Hindi yan pwede mag-participate sa trial. Online, bawal yan. Si Bato de la Rosa, nagtatago, hindi na rin lalabas yan. Hindi na rin makakapag-participate yan. So 22 as of now. Pwedeng mabawasan pa yan. Kasi bilang paalaala lang, ang sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, nasa 7 hanggang 10. Akala natin dati 4 lang. Hanggang 10 senador ang pwedeng makasuhan sa graft in corruption, iba-ibang graft in corruption, at yung iba ay sa flood control scam. Kung mangyayari ang pagpapail ng kaso, kung hindi man 10, 5, at naisyuhan ng warrant of arrest, maa-arresto rin sila or magtatago sila. So, marami-rami yung hindi makakapag-participate dun sa trial. Ngayon ang tanong, pag nagsimula yung actual trial, sila'y senador judge, dumating ang warrant of arrest, sila ba ay dapat hulihin o hindi? Abay natural.
dapat sila mulihin. Dahil yung arrest order, kung sakali, galing sa korte. Yung pagpapatupad ng law enforcement ng arrest order ay trabaho ng judiciary. Ang impeachment ay trabaho ng legislator. So hindi pwedeng sapawan ng legislator ang judiciary o court order. So sa aking personal na pagsusuri at pag-aaral, kahit na ongoing ang impeachment trial, yung mga senator judges na magkakaroon ng warrant of arrest dahil sa korupsyon at flood control or plunder, sila ay pwedeng arrestuhin. O baka sabihin naman nila, harassment na naman ito dahil ang kinasuhan at mahuhuli at huhulihin mga pro-Duterte senador. Abay, kasalanan nila yun. Hindi yung kasalanan ng batas. Hindi yung kasalanan ng mamamayang Pilipino. Bakit ba sila pro-Duterte? Bakit ba sila pro-pamilyang Duterte? Eh di ba dapat senador judges dapat neutral, independent, para merong kredibilidad ng magiging boto after ng trial? Hindi ba? So ulitin ko, hindi yan harassment pag yan ay nangyari. Hindi ko pinangungunahan na mangyayari bukas makalawa. Posibleng mangyari. Kasi ang ombudsman ay independent. Hindi yan pwedeng pagbawalan ng Senado. Hindi rin pwedeng pagbawalan ng Korte kung anong gusto niyang gawin. Muli kong ipinapaalaala ang madalas na sinasabi ng Office of the Ombudsman, ongoing ang case build-up ng kanilang opisina laban sa mga congressman, senador at taga-executive department. Pagkatapos magsumite ang DPWS, Department of Justice, NBI at Independent Commission for Infrastructure Investigation, lahat yung dokumentong yan nasa ombudsman na. Yan na yung ini-evaluate nila. Yan na yung case build-up na ginagawa nila. Pag hinug na ang ebidensya, ipapahingan nila yan kahit anong araw. Katulad ng ginawa kay Jinggoy Estrada. Merong case build-up, nahinog ang ebidensya, ipinailang kaso, nakumbinsin sa Sandigang Bayan, kagad-agad ang issue ng warrant of arrest. Nangyari kay Jinggoy, mangyayari din yan sa mga congressman, sa mga senador, at iba pang taga-executive department na sangkot sa controversial na graft and corruption. Ayan po yan. So dahil dyan, ulitin ko, hindi pwedeng pagbawalan ng sino mang magiging Senate President o presiding officer ng impeachment trial ang arrest order. Kahit merong impeachment trial, huhulihin sila ng mga otoridad, kahit sino sa kanila. Dahil ang court order, hindi pwedeng tanggihan ng law enforcement agency. Yan ay kaagad-agad dapat ipinatutupad base sa kapangyarihan ng judicial body. For your information po. Para po sa inyo ito. Huwag kayong magagalit. Pakinggan, unawain, maintindihan nyo. Pero kung kayo nasa kabilang bakod, nasa kabilang mundo ng kaalaman, talagang galit kayo, wala akong pakialam dyan.